3 ba, 4? Hala? Alam mo, ang ninong energy mo talaga. Lakas ng ninong energy mo. Eric, hindi mo naisip, you and I were both at risk by putting out this episode. Ay, oo Sisingilin nga, no? tayo. Lahat naman, Oo nga, lahat no? naman ang pinagtaguan Pwede natin. bilisan na natin to. Tapusin na natin. Ang akin lang. Bye-bye! Sa panganay ko, 3 yung celebrities doon. Ninong. Pero kinuha mo Tapos siyang kinuha ko ninong for the clout, Oo, for the clout. for the gift. Hindi rin, masyado. hindi rin. For the- Although, I was expecting a little bit more. Nung nakita ko, wow, ba't ito lang? Clue ba yung mama? Uy, sinong di mawi? Hindi. Stoy, hindi ka na nakita nung inaanak mo ulit kahit kailan. Welcome sa Kwentuhang Magaan pero may laman. We'll be giving you our takes on issues and topics na napapanahon. Remember, ito naman ay ang akin lang. So, anong atin? Well, part 2 ng ating Christmas episodes. Yes! Di ba? Kasi nga, since Christmas boy ako, kaya enjoy tayo pag-usapan to. Okay. Okay, ngayon naman, pag-usapan natin ang pagiging ninong at ninang. Sure kang enjoy? Yung pagiging ninong at ninang. Hindi. Hindi, okay naman. Kasi ako naman yung di nagbibigay ng malaking halaga. Silang hindi enjoy sa'yo. Yung mga inaanak ko hindi enjoy sa akin. I mean, lumaki, alam nila yan. May mga inaanak, magparamdam kayo, gilaw nyo mga baso. Alam nyo yan, hanggang 50 lang talaga ako. Hanggang galaw lang ng baso. Pero teka, bago ang lahat, hindi lahat ng mga nanonood sa atin or yung mga nakikinig are not necessarily Christian or Catholic. Yeah. Pero alam naman ng bawat Pilipino, lahat yata ng Pilipino alam ang yes. konsepto ng isang ninong at ninang. Hindi ko alam sa ibang religion what they call them, pero parang ganun din yata. Pero, Parang I yan don't ang know. magiging ikalawang ama at ina. Yun naman talaga di ba? Pagka, di ba may pa-seminar pa yan. Kung Catholic ka, bago ka magninong at ninang, may pa-seminar pa yan. Kayo ang magsisilbing ikalawang nanay at tatay Yes. ng batang ito. Pero iba yung iba yung darating yung tatay sa bahay parang sa pelikula. Anak, siya ang yung magiging ina ngayon. Oh, ay, may Diba? Iba yung mga ganun. Alam mo, ina yan eh. Eric naman eh. Okay, Tito joke. Hindi mo pwede lumampas Pero isang episode nung wala akong ganyan. Tito joke. Hindi, pero tama. Ikaw ang pangalawang magulang. Hindi bagong asawa ng magulang nila. Oo. Pero pangalawang magulang. But then, let's see, nasusunod nga ba ang pagiging pangalawang magulang o kinukuha ka ba because kailangan mong mag-ambag sa gifts, sa Minsan binyagan? parang wait, okay. Ganito, i-breakdown natin. Ano yung tamang edad para sa'yo? Na, What's the right age para ikaw ikunin at para ikaw pumayag na magninong or magninang? Is there a right age? for me, yes, there should be a right age because ikaw ang magsisilbingang, in theory, In theory, pangalawang oo. magulang. So, hindi naman sa kailangan kaedad mo yung magulang nila. Yes. That's not it. It's like, you have the maturity to accept this position. Pero kasi alam ko sa simbahan, pag sineminar kayo doon, tapos nakita na mayroong bata, Hindi pwede. hindi sila papayag. Oo. So, ang ginagawang style ng maraming Pinoy, hindi nila papa-attend din ng seminar yung batang ninong or ninang. Pero sa listahan ng dami. Pero sa listahan nandun. Yes. Di ba? Oo. So, yeah, agree din ako doon. Kailangan merong may age. Meron kang maturity. Hindi naman kailangan 25 and up lang. Hindi yan parang legal age of drinking. Hindi ganon. Ay, hindi ganon. Kasi minsan may mga 15, 16 years old na okay naman Okay mag-isip. naman. Okay naman Diba? mag-isip. Pwedeng maging ate. Di ba? Kuya. Ikaw, kailan ka naging ninang? Ano yung pinaka-earliest or sino yung unang-unang inaanak mo? Ilang taong ka nun? I think I was 22. Oh, good for you. Ikaw? Ano lang yata ako nun? 13? Hala! Ang bata nung 13. Asan yung inaanak mo? Nandyan lang sa tabi-tabi. Baka nanonood siya. Or baka nakikinig siya. Hala, oh my Ang dami gosh. kong gustong i-divulge na information about him, her. Basta, Hindi mo na rin maalala. Pero, Eric, hindi mo naisip, you and I were both at risk by putting out this episode. Ay, oo Sisingilin nga, no? tayo. Lahat naman, Oo nga, lahat no? naman ang pinagtaguan pwede mo natin. bilisan na natin to. Tapusin na natin. Ang akin lang. Bye-bye! Hindi. Hindi kasi, okay. Kaya ako nasabi yun, minsan, isipin natin, ano ang relationship mo sa magulang ng bata? Yes, isa pa yan. Nangyari na sa akin yung minsang, uy, Rosel, ninang ka ni ganito.
I was like, what? Sandali lang. Ka-office mate mo, bigla kang gagawing... Iba yung sa atin, Eric, magkaibigan tayo. Marami tayong pinagsamahan sa radyo. Pero yung random office mate na, uy, ninang ka na nga pala ni baby girl Paula. Tapos ikaw yung, ako na yung ninang ni Buti Paula? nga office mate eh. Oh. I mean, no offense to our millions talaga. No? Millions. Millions of listeners from before. We Sa had MOR, friends. sa double R. We had friends na listeners na naging naging friends, friends. yes. And there were listeners na listeners lang talaga. Yes. And there were listeners who would surprise you na, uy, ninong ka nung anak ko. What the? Ako talaga no na parang, okay, sige po. Anong pangalan? It's not that I didn't want to give gifts. Pero sana, kasi it was already after the fact. Nabinyagan na yung bata. Pero ninong ka. Tapos nilista yung pangalan ko Okay. as ninong. Pero alam mo, tandaan din natin kasi sa kultura ng Pilipino, ang magkaroon ng ninong at ninang na may prestige. Na may fame ng konti. Na may fame. Or, kumbaga, kung hindi kailangan sikat. Kunyari, kung sa pamilya siya yung pinakamatalino. Siya yung pinaka-kuya ng lahat. Masarap kunin ninong yan eh. Tsaka not necessarily din yung nakakaangat-angat sa buhay. Oo. Kasi hindi naman ako umangat-angat sa buhay. Kaya siguro kaya kanila napipili kasi, uy, alam mo ba, ninong mo si China Heart? Yan, ganyan. Diba? Marinig ka sa radyo, anak-anak, Paula, ninong mo yan. So yung bata yung, ha? Siguro, meron from those times, kung hindi lalampas ng, siguro 6, 5-6. Ha? Kada May buwan? isa pa doon kambal. Hindi, all in all. Akala ko kada buwan. All in all, nagninong ka. na naging ninong ninong ako ka. dahil ako si China Heart. Because it's a prestige na ikaw ang naging ninong nila. Ba't ako hindi na-invite? Teka nga. Hindi kasi, di ba, na uy, meron kaming, kasi parang magiging kapamilya ka eh. Okay, yeah. Pero ako, You go into that inner circle. yes. Alam mo ako, I believe na pagka ninong at ninang ka, or kukuha ka ng ninong o ninang sa mga anak mo, ano yan eh, they have to be close to your heart as a parent. Kasi nga, second parent sila kung may mangyari sa'yo. If ever. Alam mong kahit paano, hindi naman na kanila kailangan pag-aralin. Kung kaya nilang pag-aralin, thank you, why not? Pero, they're there for the kids. Pwede nilang bigyan ng payo, pwede nilang kausapin, di ba? Maging gabay. And I think that's the essence of it. Na minsan, aminin natin, hindi nasusunod. Okay, kaya dapat talaga, magkaroon ng batas talaga. Palibasa, ikaw marami ka kasing inaanak eh. Dapat magkaroon batas, ipagbawal yung biglaang ninong-ninang ka na. Wag naman manggugulat. Pero teka lang, so ano naman binibigay mo sa kanila? I mean, Well, ano ba ang dapat ibigay ng isang ninong at ninang? Out of those biglaan na, ninong ako, na 5 or 6, na hindi ko nga matandaan ko ilan talaga. Lahat naman yun, binigyan ko ng pakimkim. Hindi ko lahat napuntahan sa binyag. Pero may binigay tayong pakimkim ng kanilang binyag, syempre. Yes. And it was something na, I knew, even back then, would help them doon sa mga unang buwan ng pagbili pa ng diaper, ng gatas, or whatever. Bakit hindi ka ba nanging ninong ng lahat ng mga anak ko? Lagi ako nangangailangan nun, Eric. Nakakatulong naman ng 50, di ba? 50 is 50. Then, What do you think is more important? The pakimkim, the money, the gift, or yung advice? Yung sabi ko nga kanina na parang maging second parent. Kasi doon sa sitwasyon na yun, I don't think ever, hindi na naman talaga nangyari na may lumapit sa akin for advice. And that rarely happens. Kasi nga, hindi naman kami magkakilala ng husto ng mga magulang nila. Oo. Hindi naman kayo masyado nakikita. The relationship was, it was based on what they heard on air Yes, as China Heart. as China Heart and what I heard over the phone Yes. and they would call the station As the listener. as a listener. Yeah. Diba? Pero alam mo, aminin natin, ako, meron pa ring, when I ask someone to become ninong o ninang ng anak ko, parang, minsan tatanggapin mo yun kasi, ako muna, when I ask, parang ano yan eh, dahil close ka sa akin. Gusto ko ikaw, part ka ng pamilya. Alam mo, I say this because yung 2 angels ko sa bahay, yung isa hindi na namin kasama sa bahay. Mga angels ko, yung mga ate ko doon. Sila, Ate Eden, Ate Ang Julie. tatagal na yan, di ba? Yes, baby pa lang si Lucas, kasama ko sila. Oo. Alam mo, hindi na sila nakatakas sa akin kasi ngayon, ninang na sila ng bunso. Ang daya nito. Hindi. Tinrap mo eh. Hindi ko sila
prenup. Hindi, because they're like sisters to me. And for me, that's important. yeah. Like, I know whatever happens to the kids, meron silang parang second mom. Ayan. Walang etchos to, ha? For On me. another episode, pupuntahan natin yung topic na yan, how important really are helps Yes. sa ating household. Oo naman. Diba? Actually, hindi ko na nga sila nakikita as help. And walang joke to kasi kasama ko sila. Araw-araw kasama mo. Mm-hmm. Mas nakakasama mo na nga kaysa sa sarili mong kapamilya. Kasi mga Yes, kapatid ko, yes. may kanya-kanya kaming Yes. buhay, di ba? So for me, nung naging ninang sila, nagdagdagan yung richness ng layer ng friendship namin. Di ba? Oh. Now, speaking of ninang, doon naman tayo sa isang side. Yung mga inaanak. Ano sa tingin mo dapat ang tamang pagtrato ng inaanak sa ninong at ninang? Aminin mo, meron bang lumalapit lang sa'yo o naaalala ka tuwing Pasko? Marami. Before. Nung sikat na sikat Oo. ka? Nung kaputukan talaga eh. Nung sumikat ba ako? Hindi naman masyado. Pinagkakagulo ka sa baba, di ba? Nung mga Martial, kasi wala akong ID. Wala kang ID. Kasi wala ako doon. Ayaw mo pasukin. empleyado ako. Magbaboard work na ako. Oh, gusto na Malilate ng programa ko. Hindi, pero sige. Ngayon, may mga ganun na inaanak na nabubuhay lang pag Pasko. Wag naman ganun. Although I would admit, ako ba ganun? Nung bata pa ako. Hindi, alam mo nung bata tayo, iba. Or yan na naman tayo sa tayo versus Oo nga sila. tayo versus the current crop of... Hindi naman. Hindi, siguro ako nung bata ako, may mga ninong ako noon na nakikita ko rin paminsan-minsan dahil talagang tropa ng airpat ko. Oh, yeah. O, Diba? ganun din, di ba? Pero may mga ninong din naman ako noon na tuwing Pasko ko lang nakikita. Yes. Kasi pinupuntahan namin sa Saviorville din. Saviorville talaga. No? Mga lugar ng mga ninong. Oo. Pag ninong mo, taga Saviorville, may paldo ka niyan pag uwi mo. Okay. Ayan. So, doon ko lang nakikita din. And then, pero, I would cherish those moments. Kasi, ano rin talaga ramdam mo yung pagiging ninong nila or ninang. Oo, parang, lalo na pagka kunyari sabihin, inaanak ko yan. Parang Yes. special yung feeling mo, di ba? Parang you're happy na ma-acknowledge ka ng isang tao na hindi mo magulang. And there was one ninong I had, God bless his soul. Ba't God bless his soul? Di ko alam kung buhay pa siya patay. Ikaw talaga? Hindi ko na mabagitin yung pangalan. Hindi. Pero the last time kasi na nagkita kami, sa wake ng auntie ko. Okay. So, taga-radio industry din kasi siya. Okay. He was a long-time high-ranking official of MBC. Oh, So, nice. nung nalaman niya, that time na ako na si China Heart, na parang, sabi ko naman sa'yo, ganyan, pagbutihan mo yan. And then, had I known na yan pala yung kukunin mong karera, na parang dapat dati pa lang, ginroom na kita, sabi niya. Okay. Ginawa ka. Coming from him, it was something na Made kahit nasa wake kami nun, nasa burol kami, parang okay It made you feel good. Yeah. Kasi parang yun na nga, yun yung concept na parang pangalawang magulang na proud sa achievements Yes, mo, na yes. pwedeng mag-guide sa'yo, Oo. na, like for example, ninang ako ng anak mo. If in the future may-ari ako ng isang malaking kumpanya, di ba? Malay ba natin? Oo. Di ba? Sana. Di ba? Sasabihan ko siya dapat, magtatrabaho, mag-apply ka doon sa ninang mo. Punta mo yung ninang mo. Oo. And aminin natin, that happens ha. Di ba yung sino ang nagpasok kay ganito sa trabaho niya, ni-refer ni ninang doon sa kaibigan niya, Yes. sa amiga niya. Those are connections. Hindi lang ninang sa binyag, pati sa kasal. Sa kasal. Okay. Oo. Na-offend ka ba pag kinukuha kang ninong sa kasal? Meron na ako. Ako Marami din, na. meron na. Ako Marami isa na. pa lang. 3 ba, 4? Hala, alam mo, ang ninong energy mo talaga. Ninungin. Nininungin ka. Ang lakas ng ninong energy mo. Siguro kasi mukha ka mabait, Eric. Meron pa nga ako sa ibang relihiyon eh. Right. Ibang sekta pala. Ibang sekta. Oo. Kristiyano pa rin pero ibang church. Ganun. Ako once pa lang ako nagninang sa kasal. Ako naman, mapunta lang tayo sa kasal ng very briefly. Total, Sige, broad sige. naman yung topic Yeah, ng ninong-ninang. Na-appreciate ko yung ninang sa kasal. Not just because, not just because of the gift that I'm going to give. Ha? Mm-hmm. Yung gusto ko pag ako kinuhang ninang sa kasal,
kunin nila ako kasi marami akong pwedeng i-impart sa kanila na Wisdom. tips, advice. Kasi nga, sabi ko nga tayo, mga TJs, Yes. marami na tayong na-experience. Yes. And as a wife, as a mom, marami akong pwedeng i-share dun sa couple na, ito, kapag nagka-problema kayo. In fact, I remember talking to some of our friends, some of our office mates na bago sila magpakasal. Kahit hindi nila ako ninang, na merong pa-tips. Meron ka pa rin free counseling Oo, free counseling, pa-tips. Actually, masarap kasi yun. I-impart mo sa kanila yung pinagdaanan mo na. Kasi wala naman sigurong matinong tao who would wish sa katrabaho niya or kaibigan niya na mas bata sana pagdaanan niyo rin yung problema ang pinagdaanan ko. O kaya maghiwalay din kayo. Oo, Alam wala naman naman ganun, siguro, di ba? walang normal na taong ganun. Di ba? So alam mo na yan, kung ganyan kang tao, ibig sabihin di ka normal. Okay. Hindi kayo, like ako, I would say, how do your ninongs and ninangs talk to you, 'di ba? Isipin niyo rin 'yon, i-reflect niyo. Pag kinuha niyo sila sa bago kayo ikasal, nagbibigay ba sila ng payo o kinuha niyo lang ba sila para makadagdag dun sa gifts na matatanggap, 'di ba? Or pampagandahan ng invitation. Oo, kasi Kasi ninong mo pangalan. si Kong something. Ito meron akong confession. Okay. Sa panganay ko, Oo. meron akong kinuwang, actually, ang tatlo yung celebrities doon. Na ninong at ninang. Ninong. Wow. Yung dalawa doon, kaibigan ko talaga. Okay, yung isa. Yung isa, college pa lang kasama ko na sa Pang UST. celebrity ba yung gift? Ah, yung isa naman, sa pagdi-DJ natin, nakilala ko siya, naging kaibigan, dalas uminom sa bahay nila, Aha. and I knew he was a good father to his kids. Okay. Yung isa talaga nun, out of impulse. Naisipan mo lang. Isipan ko kasi parang, uy, putok na putok yung pangalan niya yun. Gawin ko kayang ninong to. Gawin ko yung ninong. Tinanong ko naman siya. Hindi mo naman ginulat. Pinuntahan ko sa dressing room. O, clue, dressing room. Dressing room. Kailan ba pinanganak yung panganay ko? 2005. Uy, let's connect Dressing the dots. room. Okay. Araw-araw siya nandito noon, tuwing tanghali. Okay. Pinuntahan ko naman siya. Sabi ko, Oo. uy, kunin kitang ninong Ang sabi niya? Kasi before siya naging part ng ABS on a daily basis, naglabas siya ng mga kanta, di ba? Uy, parami na ng parami yung clue. Tapos, dun din kami nagkaroon ng Relationship. madalas na pag-uusap Okay. about his songs, ganyan, syempre. Artist to DJ na usapan. Uy, kumusta yung kanta ko? Ganyan. Nare-request ba? Mga ganyan. Ah. So, merong conversational level. Okay, but Not really that personal. You wouldn't say you were close friends. No, You weren't not friends even. at all. Not even. Okay. Oo. Pero kinuha mo Tapos siyang kinuha ko ninong for the clout. Oo, for the clout. For the gift. Hindi rin, masyado. hindi rin. For the clout. O, Oo. kamusta naman yung Although clout? I was expecting a little bit more. Yung pagtingin mo na sa ito lang. Nung nakita ko, wow, ba't ito lang? Pero hindi, okay, tanggap natin yan. Clue ba yung Oo. mamawi? Uy, sinong di mawi? Hindi. Stoy, hindi ka na nakita nung inaanak mo ulit kahit kailan. Ayan, magbigay ka ng gift kung sino ka mang pinatutungkulan ni Eric. Yung blind item natin for today. Ito actually yung tunay na dahilan kung bakit ito yung episode namin. Gusto niya Singilan pala mag-reach to. out sa'yo kasi malaki na yung inaanak mo. Graduate na ng college. Okay, wait. Ako lang, I think, at the end of the day, ang akin lang, pagka magnininong ka or magnininong ka, kailangan bukal sa puso mo to. Galing sa Yeah. puso mo. Na it should be something that you're happy to do. Alam mo, before we close, I have a really true story ng isang kasamahan natin dito sa ABS. Na-hold up siya sa Cubao. Graphic artist siya dito sa iPost. Kubaw talaga, no? Sa Cubao. Oo, solid dun eh. Solid. Na-hold Taga up dyan siya. ako. Ako din, malapit din ako doon. Kaya pwede nating punahin yung lugar natin. Na-hold up siya doon. This was many years ago. Na-hold up siya doon once. Nung pangalangang beses na-hold up siya, same guy, sinabi niya, oo, kilala na kita, huwag mo akong hold upin. So sabi niya, ito, bigyan kita ng pera. Binigyan niya ng pera. Do you hold up her? Oh, sir, sa'yo na yan. Gawa na yung kafatid natin dito. Okay. Pangatlong beses pagpunta niya doon, sabi talaga nung hold upper na yun, nakita siya, sir, huwag niyong aanhin yan, akin yan ha. Sinagot na ko yan, siya. sagot Sagot, na siya. oo. Pang-apat nilang pagsasama, ninong na siya nung anak ng hold upper niya. Wow. I'm Really? not kidding. This is a true story.
So, nagkaroon sila ng personal relationship. Oh, mula sa pang-hold up. Hold up, magkumpare na tayo ngayon. Kumain na sila. At sabi ko nga sa kanya, nung kausap ko siya, kaya ako lang naman nakwento, sabi ko sa kanya, talaga ba ito galing, bukal ba sa loob mong maging ninong ng anak niya? Sabi niya sa akin, alam mo Rosel, the world is weird. We don't know what to expect. Yeah. Nung panahon na ginawa niya yun sa akin, syempre mali yun. Pag nanakaw yun panghahamak sa iba. Pero nung nakilala ko siya, yung sitwasyon niya, sila nung girlfriend niya noon, yung misis niya, nabuntis Na pala. maiintindihan mo kung bakit ginawa. Bakit ginawa? Hindi ko sinasabing mang-hold up kayo at gawin yung ninong at ninang. Kumbaga, para sa kanya, hindi niya minasama na in the end, naging parang kapamilya niya. Totoong kwento to Ang galing. Are they still in touch? I think so. I hope so. Ang galing, no? 'Di ba? Ang akin lang, I think, pag naging ninong at ninang ka, take it to heart. Yeah. Very good. Tama yan. Dapat nasa puso natin. Huwag tayong tatanggap dahil obligasyon, sa tingin mo obligasyon, or pinressure ka. Kung magiging ninong or ninang ka ng isang bata, ituring mo na nakadugo mo yung bata, kapamilya mo. Kasi hindi kayo mag-iiwanan. Walang iwanan dapat. So pag-aaralin mo rin? Pag-aralin mo kung gusto mo. Kung may Diba? pera ka. Oo. Tsaka, huwag kayong tatanggap ng magnininong-ninang ka kasi nakita mo doon sa listahan or sinabi sa'yo nung kumukuha sa'yo na, uy, ninang din si ganito, ninong din si ganyan. Oo nga, pwede. Kung tatanggap ng dahil sa ganun na, uy, kailangan, nasa circle nila ako. Ganon. Or huwag mong tatanggapin dahil, sige na nga, buti na lang, maganda si misis mo. Walang ganon, ha? Kasi ikaw yung magiging pangalawang ama. Eric naman Anyway, sa lahat po ng mga nanonood at nakikinig, once again, we're wishing you all very Merry Christmas. Yes. At sa lahat ng mga natuwa, kahit sa mga hindi natuwa, comment your comments. Down Comment below. your comments. At saka batiin nyo rin ang inyong mga ninong at ninang. Kasi Pasko naman, baka maalala nila, makita Baka nila sa sakali. comments, mag-guilty. Oh, di ba? Baka sakali. Itag nyo. Pwede itag. Si Bakit Eric itag hindi? yun na. Oh. Di yung mga long lost inaanaks ko. Lagot ka. You know, if you're watching. Mapapanood to. Pero kailangan yung i-identify kung sino yung magulang nyo. Tsaka Yun dali yun. nyo yung certificate kasi Oo. magtatago si Eric sa inyo. Muli, maraming salamat. At ito ang Ang akin lang.